powerful ways para ma-miss ka ng husto ng lalaki kahit may bago pa siya. Yes. Meron bang bago sa ngayon yung partner mo? No? And then, gusto mo siyang mamimiss ka niya ng husto. Na yung tipong ikaw at ikaw pa rin yung iisipin niya. Na kung sa ngayon man is nababaliwala ka na, and then yung pina-priority niya ngayon is yung bago niya, well, masasagot po natin yan sa video na ito. And, explain natin sa madaling salita para maunawaan nyo ng husto kung paano nga ba magpa-miss sa taong gusto mong ikaw at ikaw yung iisipin. Kasi once na magawa mo ito or once na mapagtagumpayan ay sigurado na kapag ikaw at ikaw na yung umiikot sa isipan ng lalaki is hahantong pa ito na maaaring hahabulin ka pa neto, magpaparamdam siya. Okay? So kung gusto mong mangyari yung bagay na ito or kung ito talaga yung gusto mong makamit na ma-miss ka ng husto ng isang lalaki, gawin mo po yung sasabihin ko sa video na ito. So una nga sa lahat, paano ka nga ba mamimiss ng husto ng partner mo na lalaki kung ikaw mismo ay palaging nandyan naman para sa kanya? Kung always available ka. Kapag may bago kasi yung isang lalaki, utol, mas lalo ka lang ma-e-echapwera or mababaliwala kapag pinaparamdam mo sa kanya na yung tipong nandyan ka lang naghihintay din sa kanya. Oh. Na anytime kung kailan siya babalik is nandyan ka lang din naman. So kung ito yung ipaparamdam mo sa partner mo na lalaki, sigurado, hindi ka niya mamimiss. No? Mag-aaksaya ka lang ng panahon mo sa gawain na ito. Na kung yung hangarin mo is yung mamiss ka ng partner mo, pero sa gawain mo is mali, walang patutunguhan na hindi ka talaga mamimiss ng partner mo dito. So ito ngayon, doon pa lang sa sinabi natin na paano ka ngayon mamimiss ng partner mo kung palagi ka namang available, na nandiyan ka palagi. Kasi that's why kung minsan may na-e-echapwera na kahit sabihin man natin talaga na meron man siyang bago or wala, na-e-echapwera lang naman kasi yung tao kapag too much available kay, na nandiyan ka palagi. Yung tipong binibigyan mo siya ng kampante na nakaregister na sa kanyang isipan na yung babae na ito is maghihintay lang naman to sa akin eh. Nandiyan nga palagi oh. Mas lalo na akong nasasakal, mas lalo na akong nahihigpitan. So kumbaga pa may tensyon kang binibigay sa kanya. So hanggat may tensyon is wala, mas lalo kang ma-e-echapwera ng lalaki. So ngayon, no, probably, alam nyo na siguro kung anong dapat ninyong gagawin. Kailangan mong tanggalin yung tensyon na ito. Kailangan nating putulin na kung ang buong alam niya ay nandiyan ka lang naman, wala kang ibang iniisip kundi siya at siya or yung relationship ninyo, kaya kanya ine-echapwera. Pero kung iniba mo ito, tinanggal mo ito, nagpaka-busy ka, inuna mo yung sarili mo, no? Mas inuna mo pa yung mga gawain mo, nag-focus ka sa sarili mo, yes, sa lahat ng bagay na may katuturan. Yung tipong para talaga sa sarili mo. Yung tipong may assurance sa trabaho mo, sa mga minamahal mo sa buhay, and lalong-lalo na ang iyong sarili. Kesa dito, sa partner mo or sa lalaki mo na walang assurance, lalong-lalo na kapag meron namang bago, bakit mo pa siya pag-aaksihan ng panahon? Bakit kailangan mo pa siyang hintayin? Bakit kailangan mo pa siyang habulin? Or bakit kailangan mo pang bigyan siya ng oras, no, para isipin ng isipin? So kapag nagfo-focus ka sa iyong sarili na ito yung ginagawa mo, at the same time utol, hindi mo mamamalayan na mas lalo ka palang mamimiss ng partner mo sa pamamaraan na ito. Na kapag tinanggal mo yung presensya mo sa kanya, tinanggal mo rin yung atensyon mo sa taong ito, at saka binaliwala mo na rin siya, nagbigay ka ng tuon or mas pinapriority mo na ngayon yung sarili mo, is siya na naman ito yung makakamiss sa'yo. Yung tipong mapapaisip siya na, uy,
namimiss ko na yung babaeng ito ah. Kasi wala nang tensyon ngayon. Wala nang naghahabol sa akin, wala nang pressure, wala nang sumasakal sa akin, wala na yung taong panay habol ng habol sa akin na nandyan palagi. Sa ngayon is wala eh. Nawala siya. So dito kanya mamimiss. Kaya ka nga hindi namimiss kasi nandyan ka palagi eh. No, always ka nandyan para sa kanya. Pero ang tanong, siya ba is nandyan para sa'yo? Nandyan ba palagi? Wala. Lalong-lalo na kapag may bago talaga utol, na kapag ina-etsapera ka na, kailangan mo na munang mag-step back. Kailangan mo na munang magparaya. Ipamigay mo muna siya. Magpaka-happy ka. Mag-focus ka muna sa iyong sarili. Kasi pagdating ng araw, na kung meron man kayong pinagsamahan, yes, na pinakita mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal, and then tinanggal mo ito, tiyak, hahanap-hanapin po ito ng isang lalaki. Palagi ninyong tandaan ha, hindi ka po talaga mamimiss ng isang lalaki kapag nandyan ka naman palagi. Kasi yung pagmimiss, no, or nabubuo lang na mamimiss ka ng isang tao kapag nawala ng matagal na panahon yung presensya mo. Yes, kahit nga sa mga kamag-anak natin, nagbabakasyon, no? Kapag nawala sila ng matagal is dito na nalulonging tayo. Na parang hinahanap-hanap natin yung presensya nila. Na uy, namimiss ko si ano kasi namimiss ko yung tawa niya, namimiss ko yung pag-aaruga niya, yung pag-aasikaso niya. Yes. So, paano ngayon hahantong na mamimiss ka niya kung nandiyan ka naman palagi eh? So, dumistansya ka. Mag-step backward ka muna. Mag-no contact ka, tanggalin mo yung presensya mo. Kung nire-reach out ka man niya, huwag mo siyang kibuin. Magpamiss ka utol. Dito na papasok yung isang salita na kagaya sa mga karamihan na sinasabi or ina-advise ng mga kaibigan natin na uy, magpamiss ka naman, hayaan mo muna siya. Yes, dito po natin siya maa-apply. No, magpamiss ka. Lalong-lalo na kapag na-etsapera ka na. Pero dito pa lang sa actions niya na meron siyang bago. Bakit ka pa magpapamiss? If I were you utol, atras ka na, kalas ka na. Totally, hayaan mo siya kung maghabol mo siya sa'yo. Wala na tayong pakialam ngayon kung mamimiss ka man ng taong ito. Kasi, niloko ko na eh. No, inapakan na yung pagkatao mo. Nawala na yung respeto niya sa'yo. So, tatanggapin mo pa ba kung sakali na siya ay babalik? Okay? Ito ang gamitin utol. So yun lang po, sana'y naunawaan, no? Sana'y naunawaan talaga ng maayos, na intindihan ng maayos, na hinimay-himay natin kung paano kayo mamimiss ng isang tao. Okay? So then sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin po namin yan lalong-lalo na sa aming YouTube channel. And then sa mga gusto ako makausap one-on-one, PM nyo po kami sa aming FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits tayo doon. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi ko alam.